Para mabigyang halaga ang tourism capability ng isang lugar kung bakit dinala ng APEC National Coordinating Committee ang mga meeting nito sa isla at probinsya tulad dito sa Boracay. Kaya kabilang sa agenda ng APEC 2015 ang Responsible Tourism na layong humikayat ng mga delegado na may responsibilidad para pangalagaan ang kanyang binibisitang lugar. Sabi ni ASEC Charles Jose, ang APEC spokesperson, ilang hakbang din ang ginagawa ng NOC para sa kalikasan mula sa paggamit ng papel at pagde-deploy ng mga environment-friendly transportation. This forms part of our overall effort to reduce our carbon footprint. Since last year, we have been advocating for the use of less paper throughout the Philippine hosting of APEC, encouraging agencies and LGUs to instead circulate information through email and social media. In addition, we have partnered with eMotors Incorporated, a Filipino-owned company, and the APEC 2015 Green Electric Mobility Partner to set up an e-trike system to transport delegates between venues in Boracay. Dahil Pilipinas ang host, ilang inisyatiba ang nais nilang mapagtibay din ng APEC. Higit dito ang pagbuo ng mga disaster-resilient communities para maiwasan na ang matinding epekto ng mga kalamidad. APEC leaders last year agreed to a step-by-step process, beginning with a collective strategic study. Dito sa ginaganap na SOM2 o Senior Officials Meeting 2, inaasahang mapapagtibay ang ilang mahalagang agenda na pinag-usapan sa ginanap na informal meeting noong nakarang Disyembre at mailatag ang mga update sa mga napag-usapan noong nakarang SOM1 sa Clarkfield, Pampanga. Kabilang dito ang pagpapalakas ng paggamit ng internet sa kalakalan at pagkakaloob ng serbisyo sa publiko, pagpapalakas ng mga micro, small and medium enterprises kung paano makakabahagi ito sa international market, pagbabawas sa mga hakbangin ng doing business, customs regulation, pagpopondo o financing mechanisms at masolusyonan ang ilang hamon ng merkado sa e-commerce. Ang action agenda for MSMEs ay tinatayang makakapagbigay din ng dagdag na ayuda sa mga maliliit na negosyante para makasabay sa hangarin ng Free Trade Area of the Asia-Pacific o FTAP. Bilang dagdag sa SOM2, gagawin din dito sa isla ng Boracay ang Ministers Responsible for Trade o MRT na pangungunahan ng Department of Trade and Industry.